Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's tatlong mabilisang topic ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Unang-una, ito pong si Chief Marbil, PNP Chief Marbil. Yung kanyang convoy di umano ay dumaan sa EDSA busway nang walang paalam. Unang-una natin pag-usapan. Pangalawa, ito namang si Sam Versosa ay bumanat na naman kay former Mayor Isko Moreno. Pangatlong pag-uusapan natin, ito pa lang si dating Pangulong Duterte ay, ito mga kababayan, siya po ay pinangalan ng most corrupt person noong 2017. Ito, mabigat tong mga pag-uusapan natin ngayon. Ano ba unahin natin? Unahin na natin, itong yan dyan po sa lungsod ng Maynila. Nag-post po si Sam Versosa. Sabi niya, galit ako sa sinungaling, abusado at magnanakaw. Hindi ako papayag na ginaganito nila tayo. Tapusin natin ang kultura ng pananakot at korupsyon. Di namin kayo uurungan. Lalaban kami hanggang dulo. Babalik na rin pa nila tayo. Alam ng mga kababayan natin ang totoo. Parating na ang pagbabago sa Maynila. Pakinggan natin kung bakit nasabi ito ni Sam Versosa. Alright. Nagkasali naman yung isa. Si Pamita, si Superman, bumaba ng bigas at pilata, simple lang ang tanong namin mga taga-Maynila, nasaan kayo yung pandemya? Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Nakalagpas 20,000 na po tayo na sako ng bigas na napamigay. Nakapagbigay na po tayo sa City of Manila, sa Quezon City, sa Davao, sa City of Pasig, sa iba't iba pang mga probinsya ko. Ngayon, nandito po tayo para i-inaugurate together with Mayor Isko Moreno. Sa mga taga-front row, maraming salamat sa inyo. Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Noon, kailangan namin ng bigas. Noon, kailangan namin ng dilata. Hindi nakakalimot. Community pantry, nandyan siya. Nagbababa ng ayuda. Kahit hindi mo sabihin, tinulungan niya ako nung magka-COVID kami. Hindi sila matagpuan ang sasarap ng mga buhay nila. Babalik tayo sa aking alma mater sa UP Diliman Campus. Magbibigay tayo ng konting tulong sa mga UP jeepney drivers and konting financial aid. Ayaw nagkita sa finals. Sila nowhere to be found. Nandito tayo sa maraming barangay na pupunta natin ngayong araw. Tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay ng mga konting ayuda galing sa Tutok Tuwin, Front Row Cares. Ngayon, kanyang-ganyang na pa, parang may gera. Lahat po ng pamimigay natin ngayon galing po sa Front Row. Mamaya marami pa tayong pupuntang barangay. Tuloy-tuloy lang yung pagtutok sa mga kababayan natin. So salamat sa lahat ng suporta. Hindi nyo kami matutulungin. Huwag na tayo magpatulungin dito. Ilang taon na ko tayo niloloko. Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Okay, so yan mga kababayan, yung kasi sabi ni Yorme Isko Moreno, eto si Sam Versosa, eto raw si Superman, ay hindi naman natagpuan ng panahon ng pandemya. Pero ngayon, eto yung post ni Sam Versosa. Mismong si Isko Moreno ang tumanggap ng mga tulong galing sa Front Row. Ano ba yung Front Row? Ayan po yung grupo ni Sam Versosa. So, sino ngayon ang nagsisinungaling? Ha? Kaya sabi ni Sam Versosa, galit ako sa sinungaling, abusado at magnanakaw. Kaya hindi ako papayag na ginaganito nila tayo. Actually, pangalawang post na ito ni Sam Versosa. Di ko alam kung pangalawa, pangatlo, pangilan. Pero nanggagandalaiti na si Sam Versosa dito kay Isko Moreno. Dahil kasinungalingan yung inilalabas niya na ito raw si Superman, si Sam Versosa ay hindi naman daw nakita ng panahon ng pandemya. Pero yan, kitang-kita naman natin, naglabas ng resibo si Sam Versosa na nung panahon ng pandemya, si Isko Moreno pa ang nagsasabi, number 1 kayo, front row. So, ayan, kaya sabi ni Sam Versosa, galit ako sa sinungaling, abusado at magnanakaw. Tapusin na natin ang kultura ng pananakot at korupsyon. Hindi namin kayo urungan, lalaban kami hanggang dulo. Babalik na rin pa nila tayo, alam naman kababayan natin kung ano ang totoo. Parating na ang pagbabago sa Maynila. So, yan po mga kababayan ang nangyayari. Medyo nagkakaroon ng girian etong si Sam Versosa at etong si former Mayor Isko Moreno.
Alam nyo, mga kababayan, simple lang naman eh. Kung kayo po ay mamimili ng magiging mayor dyan po sa lungsod ng Maynila, piliin po ninyo yung meron na pong nagawa. At nabigyan po ng parangal ang lungsod ng Maynila. Hindi lang yung nagpapogi, mga kababayan, hindi lang yung ginamit yung pagiging mayor dyan sa Maynila para sa mas mataas na pangarap. Hindi po dapat ganon. Dapat ang ilagay po natin dyan bilang mayor ay yung pong meron po talagang malasakit sa mga batang Maynila. At yun po ay si Mayor Hani Lacuna. Sa kabila ng mga kakulangan, mga kababayan, pinansyal at kabi-kabilang paninira sa kampo ng unang o yung nagdaang mayor, hindi niya pinansin yan. Basta tuloy-tuloy siya naglingkod sa Maynila, nabigyan niya ng parangal, at kauna-unahan yun, mga kababayan, na nabigyan ng Maynila ng award for good governance, mga kababayan. Kauna-unahan po yun. Sino ang magaling? Sino sasabihin niyo magaling? Yung dati o yung ngayon? Ngayon sila nagkaroon ng award. So, mas magaling yung nakaupo ngayon, mga kababayan. Yun po ang totoong gobyerno. Hindi yung puro papogi. Hindi yung puro kwento-kwento lang dyan sa Gedli. Di ba? Ito mga kababayan, bahala sila kung mag-away sila. Basta para sa akin, mga kababayan, mga batang Maynila, piliin po natin si Mayor Hani Lacuna. Siya po ang tunay na nagmamahal sa mga batang Manileño. Diyan po sa mga tunay na Manileño. Kaya sa darating po eleksyon, Hani po, Yul, at itong buong ticket ng Asenso Manileño ang ilagay natin sa balota. Alright, so ito naman, pag-usapan natin. Ito pa lang si Marbil, walang iya naman. Ay dumaan daw di umano sa EDSA busway ng walang paalam. Ayan mga kababayan sa ating screen. O hinarang ang sinasabing convoy ni PNP Chief Romel Francisco Marbil nang wala itong paalam at koordinasyon para dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas Station northbound carousel kaninang alas 6 ng gabi. Sa ang video ng Team Golf Saik, makikita rito ang motorsiklo ng HPG at dalawang SUV na may plate number na ganyan, white Toyota Innova at white Fortuner na may plate number na ganyan. Sa nasabing video, maririnig din ang may pagtalo ng isa sa mga convoy at miyembro ng Highway Patrol Group sa isang tawan ng Saik habang nagpapaliwanag ito sa paglabag. Bigong natikita ng SUV dahil bigla itong humarurot palis dahil may emergency umano sa Campo Crame. Ilang minuto pa bumalik ang isang Fortuner at tinikita nito pero napag-alaman na ibang sasakyan nito mula sa hinarang na convoy. So wala pang paliwanag ang PNP tungkol sa issue. So yan mga kababayan. Yan po yung nangyari kanina. Ito raw grupo di umano ni PNP Chief Marbil ay dumaan po sa EDSA busway. Alam niyo mga kababayan, tayo bilang mga tagapagpatupad ng batas, dapat tayo po ay halimbawa. Kahit pa sabihin mong PNP chief ka kahit pa sabihin mo mataas ang posisyon mo, ang alam ko, ang allowed lang dyan ay presidente, vice-presidente, at Speaker of the House, Senate President. Alam ko, sila-sila lang ang mga allowed na dumaan dyan sa EDSA busway. Pero ang PNP chief ba allowed? Sa tingin ko hindi. Kasi kung allowed, bakit nila sisitahin itong si Chief Marbil? So, ang sinasabi lang natin, kayo po ay mga lingkod bayan. Tinitingala po kayo ng tao. So, dapat magbigay kayo ng mabuting halimbawa sa kanila. Hindi yung porke mataas posisyon mo, susawayin mo yung batas na kayo nagpapatupad. Paano pa maniniwala ang taong bayan sa inyo kung kayo mismo hindi tumutupad sa batas na ipinapatupad ninyo? Diba? So, mali, mga kababayan, mali. Dapat hindi kayo dumaan dyan. At kung dumaan man kayo dyan, hindi magpatiket kayo. Hindi bigla daw kayong humarurot. Napakawalang hiya ninyo. Dapat kung meron kayong mali, ipanagutan nyo yung pagkakamali. O nagmamadali kayo, dumaan kayo EDSA busway, o sige. Pero pagdating doon sa dulo, titikitan kayo, dapat magpatiket kayo. Diba? Kapag ganyan, wala na. Kapag kayo matataas ang posisyon sa gobyerno, PNP chief, mga matataas na rangko sa PNP, pwede kayong dumaan. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, hindi pwede. Pangit naman pong ganyang halimbawa. Kinakailangan po nating maging magandang halimbawa sa ating mga kapwa Pilipino. Diba? Tapos tatakasan ninyo. Kupal pala tong tulonggis na to
So ayan mga kababayan, hindi pa natin alam kung anong magiging reaksyon o paliwanag ng PNP tungkol dyan. Abangan po natin. At ito matindi mga kababayan. Meron pong isang grupo na kung saan ang pinararangalan nila ay mga tulongges. Kasi di ba, usually kapag may mga citation, ang mga binibigyan nilang parangal, kinikilala nila yung magagaling, yung merong hambag, yung merong talaga naitulong. Pero ito kakaiba. Ang pinararangalan nila ay yung mga tulongges. Yung mga corrupt na tao kada taon. Ayan, corruption core. Unveiling the most corrupt person every year. At dito matindi mga kababayan, according to Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP's Person of the Year Award points out and recognizes the people, particularly most politicians who did the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption schemes. Ayan po yung binigyan nila ng pagkilala. Yung mga corrupt, mga kababayan. Ibang klase rin itong grupong ito. Pinapangalanan nila yung pinaka-corrupt sa buong mundo. 2024, sino ba yan? Si Bashar al-Assad, former President of Syria. 2023, Maria Consuelo Porras, Attorney General ng Guatemala. 2022, sino to? Yevgeny Prigozhin. Tama ba? Hindi ko kasi masyado mabasa, maliit. Siya po ang oligarch at mercenary leader dyan po sa Russia. Noong 2021, ito ang pinaka-corrupt na tao sa buong mundo. Alexander Lukashenko, President of Belarus. Noong 2020, Jair Bolsonaro, former President ng Brazil. 2019, Joseph Muscat, former Prime Minister of Malta. 2018, Danske Bank, largest bank in Denmark. 2017, Rodrigo Duterte, former President of the Philippines. Nako. Ano ba yan? Grabe na yan, ano bang sinasabi tungkol kay Duterte? In 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings and various violations of human rights. Ayan, so sikat. Kinilala po ng Organized Crime and Corruption Reporting Project Person of the Year Award, mga kababayan, ng 2017, Rodrigo Duterte. Dahil po siya po ang responsable sa mahigit 1,000 extrajudicial EJ case at various violations of human rights. Most corrupt person of the year in 2017. Grabe naman. Okay na sana, hindi ka kilalanin kung negatibo naman ang dating. Pero wala mga kababayan. Most corrupt person 2017, Rodrigo Duterte. Grabe naman yan. Nakilala ka sa buong mundo. Bakit? Dahil ikaw ay most corrupt? Ano naman kaya ang masasabi rito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? So yun mga kababayan, yung ating update. Unang-una, binanata ni Sam Bersosa si Isko Moreno dahil sinungaling daw, abusado at magnanakaw. At talagang binabanata si Sam Bersosa at kaya ito nagpakita ng resibo. Ito pong kandidato yan po sa lungsod ng Maynila para mayor. Pero mga kababayan, sinasabi ko pa ulit-ulit, kay Mayor Han Lacuna po tayo. Siya po ang tunay na nagmamahal sa mga batang Maynila. At ito, si Marbil naman, pasaway, dumaan sa EDSA busway nang walang paalam. Kasi bakit tandaan ka dyan? Alam mo naman na bawal. Kaya kung dumaan ka dyan, magpatikit ka, hindi yung harurot kayo palayo. Tulonggis talaga to. Mga tulonggis kayo. Paano kayo paniniwalaan ng taong bayan kung kayo mismo hindi tumutupad sa batas na kayo dapat na nagpapatupad? Di ba? Marbil? Alam niyo, kinakampihan natin ng PNP. Pero sa maling gawain katulad dito, hindi naman natin sila ito-tolerate. Dapat malaman ni Marbil na ito na mali yung kanyang ginawa. At dapat, pagpanagutin niya, yung driver. Yung driver lang, kawawa na naman yung driver dito. Driver na naman mananagot dito.
Okay, so ilan po muna mga kababayan ng ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.